while the current negotiation between the government and the MILF has been moving forward. Sa katunayan nga, ang GPH-MILF or ang Government of the Philippines More Islamic Liberation Front peace process ay kasama natin sa loob ng 17 years. At ito ang naging patunay na naging mahirap ang pagpapatupad sa kapayapaan na inaasam ng karamihan. Ang pahayag naman ni Mohajir Iqbal, ang pinuno ng MILF Negotiating Panel, na ang pagkamit sa matagumpay na proseso para sa kapayapaan ay may kahirapan. At ang sabi niya, "The road ahead is not paved. It is full of twists and turns. There are dangers practically lurking everywhere." Sa madaling salita, ipinapahayag niya ang mga hamon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan ay hindi magiging madali. Pwede itong magsimula sa mga hindi pagkakasundo, seguridad o maging ang pangangailangan ng masusing pakikipag-usap at pag-unawa. Ito rin ay paalala na ang proseso ng kapayapaan ay isang komplikadong gawain at nagdadala ng mga hindi inaasahang pagsubok. As noted earlier, the peace process does not only involve top-level political negotiation, but more importantly, ang proseso ng kapayapaan ay hindi lamang naglalaman ng negosasyon sa mataas na antas ng politika, kundi lalo ng matinding panglalait, hindi pagtitiwala at pagsalungat ng karamihan sa mga Kristiyanong Pilipino, na kadalasang itinuturing na mali, hindi moral at hindi matalino ang anumang proseso ng kapayapaan sa mga Moro. Halimbawa na lang nito ay noong 1996 when the final peace agreement between the Philippine government and the MNLF ay nag-declare na ang 7,500 na kasapi ng MNLF ay isasama sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. At nang dahil dito, maraming Kristiyanong Pilipino ang nag-alala na ang pag-integrate ng mga kasapi ng MNLF ay hindi lamang bababaan ang pamantayan ng dalawang ahensyang pampamahalaan at marami ang nag-iisip na ang mga rebeldeng ito ay maaari lamang umalis nang dala ang kanilang bagong hawak na armas at kasanayan upang mas mahusay na labanan ang gobyerno. Ang pangamba ay nagmula sa takot na maaaring gamitin ng mga ito ang kanilang pinag-aralan para sa hindi mabubuting layunin at maging dahilan ng mas malupit na hidwaan sa pagitan ng kasapi ng MNLF at ng pamahalaan. Kamakailan lang, ang leader ng Government of the Philippine Peace Process Panel at ang Presidential Advisor on the Peace Process ay tinawag na mga traidor ng mga taong hindi sumusuporta sa mga negosasyong pangkapayapaan. Ito ay dahil sa tingin ng mga ilan na itinuturi silang abogado o tagapagtanggol ng MILF pagkatapos ng pangyayari sa Mama Sapano. Sa mga mata na nagtutol, mukhang ang mga opisyal na ito ay nagtataguyod sa kapakanan ng MILF pagkatapos ng nasabing insidente at itinuturi silang nagbibigay ng laban o suporta sa kabilang panig kaysa sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Ang ganitong mga pangyayari ay naglilikha ng hindi pagkakasundo at tensyon sa proseso ng kapayapaan. It must be mentioned that the misencounter in the small town of Mama Sapano has nothing to do with the proposed basic law. Kailangan banggitin na ang hindi pagkakaintindihan sa maliit na bayan ng Mama Sapano ay wala namang kinalaman sa ipinagplanong basic law, but is now threatened to be scrapped because of the incident. Bukod pa rito, mas malala pa na hindi ilang Christian Filipino ang naniniwala na ang pagtatatag ng isang tunay na autonomous government para sa Bangsamoro ay nagdudulot lamang ng mas maraming pang-aapi ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Mas maraming katiwalian at kakulangan sa kaunlaran at mas maraming mga pagpapatagumpay at digmaan dahil sa malupit na pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga lider na Moro, sa pang-aagaw ng mga lupa ng Kristiyano at sa kanilang pagpapalayas mula sa Mindanao.
Nahahadlang ng kanilang kahinaan sa pag-uunawa about sa issue ng Bangsamoro. Maraming Pilipino ang hindi nakakakita na ang pagtutok sa tagumpay ng proseso ng kapayapaan ay responsibilidad ng bawat isa, sapagkat kapag ito'y nagtagumpay, tiyak na makikinabang ang buong bansa. Ang pag-unlad sa Bangsamoro ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mas malawakang kaunlaran at pagkakaisa sa buong Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaiba, ang tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro ay may malaking epekto sa buong bansa, kahit mahalaga ang pag-unawa at suporta ng bawat isa para sa pagmatagalang kapayapaan. Sa kasamaang palad, sa halip na makatulong sa proseso ng kapayapaan, marami ang tila apathetic or walang malasakit or kahit kumilos man lang para sa kapayapaan. It can be assumed na ay ilang Christians ay bias against sa mga Muslim at kawalan ng malasakit ng ibang Pilipino sa problemang Mindanao. According to a special report of the United States Institute of Peace in 2003, nagreklamo ang mga Moro na sila ay may kaalaman sa kasalukuyang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MILF. Pero marami sa kanila ang walang alam tungkol sa details ng negosasyong ito. Ito ay tumutukoy sa mga pangamba tungkol sa pagsunod ng mga itinakdang probisyon or alituntunin sa umiiral na konstitusyon ng bansa. Ang mga isyu na ito ay maaaring maging sanhi ng debate at pag-aaral upang matyak ang kahulugan at legalidad ng mga alituntuning inilatag sa nasabing basic law. Isa pa sa pangunahing tanong ay ang issue hinggil sa pagsasamantala sa likas na yaman at pagmamay-ari ng lupa na matatagpuan sa Annex on Wealth Sharing. Sa kanyang ulat sa komite hinggil sa BBL, sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago na ang mga ito ay labag sa Regalian Doctrine na itinakda bilang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng batas. Ang Regalian Doctrine ay nagpapahayag na ang lahat ng likas na yaman at lupa sa bansa ay pag-aari ng Estado. Ang pagtutol sa mga probisyong ito ay naglalabas na ang pangamba na maaaring mawala ang kontrol ng Estado sa mahahalagang yaman at lupa sa Bangsamoro Autonomous Region. Ito ay nagpapahayag ng malalim na hidwaan at debate hinggil sa pamamahagi ng yaman at lupa sa pagitan ng lokal na pamahalaan at gobyerno ng bansa. Ang sabi sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB or CAB at ng House Bill 4994 GPHMILF at ng BTC or Bangsamoro Transition Commission. Ang lahat ng katubigan sa loob ng mga lupang nasasakupan ng Bangsamoro ay maipapasa ilalim sa kontrol ng mga Bangsamoro kasali na ang nagbibigay supply sa mga hydroelectric power plants sa Lanao, pati na ang pagmimina sa mga minerals tulad ng uranium, petrolyo at ng mga natural gas. Pero ang sabi naman sa Regalian Doctrine, ang lahat ng mga likas na yamang ito ay walang ibang dapat na magkontrol kundi ang Republika ng Pilipinas lamang. Salungat sa kung ano ang nais ipasa ng CAB or CAB, House Bill 4994 at ng BTC. Kaya ang sabi ni Iqbal na siyang chief negotiator ng MILF ay kaya nauubos ang aming kalupaan sa Mindanao dahil kontrolado ito ng Estado ng Pilipinas. At dito makikita na ang pinakaugat ng kahulugan sa Mindanao ay ang pag-aagawan kung sino ang mamahala or mag-control sa mga kalupaan at mga likas na yaman nito. Sa huli, ang pinaka-challenge dito is ang paghahanap ng tamang kasunduan kung saan parehong marirespeto ang Regalian Doctrine at ng karapatan ng mga Bangsamoro. Maliban sa mga problema sa konstitusyon, makikita rin ang mga pangamba sa pagsulputan ng mga armadong grupo mula sa bilang ng mga MILF at MNLF. Makikita sa kasaysayan na habang nakikipag-usap ang MILF at ang gobyerno ng Pilipinas, may mga miyembro naman na umalis at mas pinili ang pakikipaggera para sa kalayaan at nabuo ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF. Mayroon ding mga pangkaisipan na ang ibang grupo tulad ng pinamumunuan ni Normie Suari na MNLF na naiiwan at hindi napapasama sa usapang pangkapayapaan.
na nagbibigay pangamba sa pagkabuo ng iba pang mga grupo. Matatandaan din na ang sabi ni Senator Miriam Santiago na ang MILF ay isa sa executive branch lang ng gobyerno nakikipag-usap, kung saan ang Office of the Presidential Advisor on Peace Process or OPPAP, ito rin ang naging dahilan ng kaguluhan na nangyari noong 2008, kung saan naramdaman ng MILF na parang tinredor sila ng gobyerno matapos nilang magkaroon ng magandang negotiation sa executive branch, ay dapat pa nilang makipagnegosasyon sa legislative at judicial branch ng gobyerno. Para sa panig ng MILF, absorb or walang kahalagahan pa ang pakikipag-usap sa iba pang sangay ng gobyerno dahil dapat daw ang GPH ay siya na ang nag-represent ng buong gobyerno sa Pilipinas.